lowest hell. The guilty fair, bow down with fear. God gave His Son to me. His living child, He reconciled and pardoned from His sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless that show, it shall forevermore endure. The saints and angels song. When all time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men will it is to pray on Christ and He and mountains go. God's love so sure shall still endure, all measureless and small. Beneath His grace, let us free, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Amen. Nindot. Basta na si Sir Ariel, amen? Oo. Praise sa palakpakan na to sila. Gapo kayo lang kanta, eh. Sa di pa ta ninyo magkuhan, padayon na, i-pray ninyo si Ma'am Dominic kay ning trigger ang iyang hubak niya ba? So, ang lisod siya o kaning kuhan. Kapag siya ginhawa, so, yan na po siya ubo. So, kung pwede maigsoon, i-pray ninyo ha. And salamat kayo, anak. Karon dilitan ninyo magdugay, palihog ko na to mga Biblia. Atong abrihan, there is a Philippians chapter number 3. Philippians chapter number 3. Magbasa ta diri mga igsoon sa versikulo 13 o 14. Mao ni ang mahimong verse nato. Karong hapon manindog dayta palihog no. Philippians chapter 3. Unya magbasa ta beginning in verse 13 and 14. Duha lang ka bersikulo karong hapon. O kung naabot na mo, say amen. Ang pulong sa Diyos, nag-ingon din sa ato, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Magamputang Ginoo magpanalangin. Amahan na mo nga langit nun. Salamat kay Lord sa imuhang kaayo and thank you sa special kay kato Ginoo nga kanta nagpahinumdum sa amo bahin sa imong gugma sa amo Lord. Salamat kay sa imong dako nga gugma alang kanamo. Salamat pud Ginoo aning higayon nga makadungog mi sa imong pulong karon. Panalangin ni Lord ang mensahe ug ang imong mga katawhan nga makadungog Ginoo sa imong mensahe. Lord, gamita kini to encourage us in our life and gamita kini Ginoo to strengthen our faith also. Lord, itugyan namo ang tanan diha sa imo kay wala mi mabuhat kung wala ka. Kaning tanan Lord among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo ngamong Ginoo gamong manluluwas. Amen. Salamat mga igsoon, pwede na ta ninyo maglingkod. Our message this afternoon is Step Forward with God. Step forward with God. Amen. Ang kaning bag-ong tuig dili lang ni siya no usa ka change no usa ka kaning change sa kalendaryo, but ang kaning bag-ong tuig may gala is a God-given opportunity. Ang New Year dili lang ni siya may gala ingon nga bag-ong tuig, pero bag-o po ni nga chance or opportunity ba nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Now daghang mga tao nga
musulod sila sa bagong tuig uban sa ilang mga resolution. But kita sa mga believers may gala, dapat musulod ta sa bagong tuig with a commitment and revelation. Amen? Now, na mga uban nga sugdan nila ang kaning tuig nga excited, but ilahang tapuson ang tuig nga discouraged sila. Napoy mga uban nga sugdan nila may gala ang tuig o kanang mga saad, pero di nila kanang i-follow or kanang i-perform ang ilahang mga saad. Mo na karon mga igsoon, dili lang ta maghisgot about hope, but karong hapon we will receive a challenge from God also. So tulo ka butang ihatag nako sa inyo karong hapon mga igsoon. Unsa man na siya may gala, ang challenge mga igsoon nga ihatag sa ato gikan sa Ginoo. Una sa tanan, a challenge to step forward spiritually. Second, a challenge to grow deeper with God. And number 3, a challenge to live intentionally for Christ. So unsa man ang mga pagtulunan nga makuha nato dinhi sa ato ang text mga igala. Tanaw na to balik di ay no diri sa Philippians chapter 3 verse number 13. Gikan sa atong gibasa kaganina, nagingon diri ang pulong sa Dios sa bersikulo 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Gisulat ni Pablo, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. So ang gusto nako tanawon ninyo, ang kanang mga pulong diha sa bersikulo 13, kanang forgetting those things which are behind. So, before ta maka-move forward, kinahanglan no mga igsoon nga naay mga things diri sa atong kinabuhi nga ato ang buhian, ato ang kalimtan. Amen? So, unsa man ang mga butang ato ang buhian may gala? Una, sama sa kong gingon sa inyo kaganina ng buntag, kaning mga past failures na to. Now, kay balot ta mga igala, natay mga kapakyasan nga nahimo karong tuiga, dili ba? Kung look back ta niya, kung tanawon nato na ug mao na ato ang sige tutukan mga igala, di gyud na makatabang sa atoa. Kay ato ang mga kapakyasan nato di man gyud ni makatabang sa ato nga maka-move forward ta. So ang gingon ni Pablo may gala, forgetting those things. So let go of past failures. Daghan mga igala ang dili kaliho kay sige sila balik sa ilahang mga kapakyasan. Ikaw dili ka makaliho kung tarong 2026 kung sige nimo balikan ang katong mga kapakyasan nimo. You know what? Ang Dios may gala nagsulti, I am doing a new thing in your life. So kaning bag-o nga butang buhaton sa Ginoo diri sa atong kinabuhi, mao na ang ato ang tutukan nato. Amen. Iabli niyo mga Biblia dali lang diri sa Isaiah chapter 43. Basahon nato no ang Isaiah chapter 43. Isaiah chapter 43 inya verse 18 and 19. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato dinhi sa verse number 18 and 19. The Bible says, Isaiah 43 verse 18, remember ye not the former things. So ayaw na kuno to hinom dumi katong mga milabay na nga mga butang. Neither consider the things of old. Behold, gingon sa Dios, I will do a new thing. Amen? Now it shall spring forth. So kaning new thing mo dapat nimo gawas. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. So dili na nato balikan, dili nato sige tan-awon ug tutukan ang kining ato ang mga failures nato karong tuiga. Remember mga higala, na fail man tuod ta, but remember failure is not final. Amen? Failure is not final when God is involved. As long mga igsoon as ikaw mubangon ka, you learn from your mistakes and you go forward mga igsoon, then mga higala dili ka pa matawag na failure. Amen? Dili ka matawag nga pildi. So una, let go of past failures. Number 2, letter B, let go of past hurts. Let go of past hurts. So buhi itong katong mga butang nga nakapasakit sa imuha. You know, some are entering the new year nga nasamaran gihapon. Wounded gihapon sila. So wala nila mga igsoon na enjoy ang new year. Nga naman, ningatubang sila bagong tuig nga napaghihapon,
Daladala nila, bit nila ang katong mga butang nga nakahatag sa kasakit sa ilaha. No? Ang katong mga pain nila ba ingonana, no? So some enter the new year nga wounded, offended, and bitter. Higala, you cannot run the race God prepared while kita gadalata sa ato ang mga pain nato sa kagahapon. So i-let go nato tong mga pain nato sa kagahapon. Amen. Higala paminaw, forgiveness is not for others, it is for your freedom. Importante nga kay baluta magpasaylo. Amen? And as long as mapasaylo na nato ang tao mga higala, then let's try to forget mga igsoon unsa tong nabuhat niya. And let's give tagaan nato og kanang chance. Amen? Amen? Kay ingon ang ginabuhat sa Ginoo sa ato mga kung kita makasalata o sa diya nga kita moduol ta sa Ginoo, mga ipasaylo saya, ipasaylo po ta sa Ginoo o gikalimtan sa Ginoo may gala ang katong nabuhat ato, giburato siya sa Ginoo. Unya ginatagaan ta sa Ginoo another opportunity na po. Amen? But importante mga gala nga again, mag-learn ta sa itong mga past failures and then mga igsoon, ang kaning mga hurts nato atuwa na siyang i-let go sa atuang kinabuhi kay dili na makatabang sa atuwa. And then letter C, let go of past successes. Karon nga tuig, I believe nga ang uban ninyo naka sinati mo og kanang mga victory, mga kalampusan sa inyong kinabuhi. So pwede ta magpasalamat sa Ginoo, pwede ta mga higala no nga magmalipayon tungod atong mga victories nato. Pero remember katong mga kadaugan may higala nga atong naangkon before katulang to nga panahon. Para sa atong Thanksgiving may gala kay katulang tong last Sunday. Katong last Sunday pwede ta magpasalamat sa Ginoo, magmalipayon ta, daygon natong Ginoo may gala, but karon is another Sunday. Lahi ang kadaugan kagahapon ug lahi ang kadaugan sa karon mga higala. So importante nga i-let go po nato ang mga past success. Pero gamito nato to katong mga past success nato may gala as inspiration nato and motivation no sa pag-move forward para sa Ginoo. Amen? Kay remember nga kung kita gitabangan sa Ginoo sa uda kagahapon, ingon na sigurado may gala sa mga sunod nga mga challenge nga tubangon nato mao gihapon ang buhaton sa Ginoo, tabangan gihapon ta niya. Dili ta niya pasagdan unsa tong success kadaugan nga gihatag sa Ginoo sa atoa kaniadto mao gihapon ang ihatag sa Ginoo sa atoa sa 2026. Amen? But even victories can become destructions. Kay usahay kung kita magdwell ta sa tuang past victory, usahay dili na ta ba no kanang dili na ta mag-serve og tarong, dili na ta maningkamot, dili na ta magkugi, ingon ana. So kana pud ang disadvantage kung modwell ta sa tuang mga past nga victories o past nga mga successes may gala. So mahimo siya nga distraction if we live in yesterday's glory. So what God did last year, maayo siya panalitan karon unsang gibuhat sa Ginoo sa ato karong tuiga, maayo siya may gala, daygon natong Ginoo pasalamatan nato siya, but He wants to do more in the coming year. So always remember that the best is yet to come. Amen? Do you believe may gala nga kung unsa ning best nga ato ang nadawat karon gikan sa Ginoo, napay mas pinaka the best ana mga higala. And every year ingon ana gyud mga igsoon. Every year ang ginahatag sa Ginoo sa tuwa ang mas the best pagyud. Amen? So this year musulti ta dapat dili nato i-allow ang atuang past nga mo control sa atuang future nato. Okay? So ayaw itugot nga ang imuhang past mao imo control sa imuhang bag-ong tuig nimo. So that's number 1 mga higala. Number 1 is let go of the past. So I challenge to release. That's point number 1. Point number 2 nato karong hapon is focus on one thing. Focus on one thing. Tanawa na gud ninyo mga higala. Diri sa ato ang text sa Philippians chapter 3. Unya sa bersikulo 13 o 14. Balik ta diri sa pagbasa. Philippians chapter 3 unya verse 13 and 14. The Bible says, "Brethren, I count not myself to have apprehended," tanawang sunod, "but this one thing," ang giingon ni Pablo, "this one thing I do." So dili nato masulti nga si Pablo focus gid siya. No? Dili siya distracted.
Kay balo siya may gala unsa ang kanang pinaka-importante diha sa iyang kinabuhi. He knew what mattered most. And mga igsoon, ingunani po dapat mga higala sa atong kinabuhi. Dapat may gala sa 2026 focus ta, no? Focus ta sa ato ang kinabuhi nato mga higala. So una sa tanan kay giingon ni Pablo this one thing. Unsa kanang one thing ay dumaygala. Para sa kumaygala ang gihimo niya nga primary focus sa iyang kinabuhi ang Dios. So sa ato pong kinabuhi pod, make God your first priority. Kay mao man gyud ni ang kabubuton sa Ginoo sa ato mga higala. Matthew 6:33 si Jesus nagsulti, seek ye first the kingdom of God. So wala gingon sa Bible mga higala nga unsa na seek money first. Wala gingon sa Bible nga seek comfort first or seek success first. Pero ang gingon mga higala ni Jesucristo, seek God first. So ang pinakamaayo nga buhaton nato to make the rest, to make the rest of our days the best, no? Ingana sa atong kinabuhi, mga higala. Atuag yung pangitao, no? Na unahon nato ang Dios sa atong kinabuhi. Amen? Make God your first priority. Letter B, be intentional in your spiritual life. Be intentional. You know what? Ang spiritual growth, dili na siya mahitabo, mga higala, nga automatic. Dili siya aksidente. Ang kining ato ang growth nato sa atong Christian life, paningkamutan man niya ni siya mga igsoon. So kung wala tay disiplina, kung walay pagpaningkamot, why kalambuan? So importante aron na ay kalambuan, mo grow ta spiritually and we will become more like Christ, maningkamot gyud ta mga higala. So speaking of intentional mga higala, dapat intentional ta sa ato ang prayer, intentional ta sa atong Bible reading, and intentional ta sa ato ang church attendance nato. Kaning mga butanga, atuag yun yung tuyoon gyud. Amen? Oo, pugson gyud nato atong kaugalingon nga buhaton nato ning mga butanga ni. So be intentional in your spiritual life aron mo grow ka, aron manggamot ang kanang imong faith nimo diha sa Ginoo. And then letter C, remove distractions. Remove distraction. Unsa man yung mga possible nga distractions sa atong kinabuhi. Say kaning cellphone nato mahimong distractions ato, dili ba no? Ayan na. So say kuha nato ma-misplace ba to mga priorities nato. Say mas tagaan nato taas nga time ang ato ang phone kaysa sa ato ang Bible mga higala, sa atong Bible reading nato. So remove distraction. Ayaw mo kanang pa-control sa inyong cellphone. Amen? Ayaw mo pa-control sa social media. Ayaw mo pa-control sa kabisi sa inyong trabaho mga igsoon. Now, kay baluta may higala no nga kita busy ta throughout the week. Ano sa may higala no kung dili ta careful, kontrolon sa trabaho, no, ang ato ang time para sa Ginoo. So mao ni sa kabutang nga dapat bantayan nato. Kay abin yung mga higala, kung dili nato ma-manage ang atong kaugalingon, ani mga butangan ni diha matawag yun na siya nga sala. Pero kaning phone, social media, kabisi nato may higala, dili man ni sila mga sala. Pero usahay, mao mong gunay mo kawat sa ato ang focus nato. Dili ba? So kinahanglan nga magkuan gyud ta. Maging good steward ta ha sa pagdalaan ng mga butangan ni. So, ang challenge mga higala nako para sa yung tanan nga pilian ninyo ang Dios as your highest priority in life karong 2026. Amen? Number 3 mga higala. Press forward in faith. Press forward in faith. Review sa takadali. So una sa tanan, let go of the past. Gingon ni Pablo, forgetting those things which are behind. So that is a challenge to release. And then point number 2 na to is focus on one thing. Gingon ni Pablo, this one thing I do. So that is a challenge to prioritize. Ang Diyos ang ato ang top priority karong 2026. Amen? And then number 3 mga higala is press forward in faith. Ang gingon ni Pablo sa verse 14, I press toward the mark. Kana ang gingon ni Pablo. So that is a challenge to pursue. No? Iyang gigukod. Iyaha yung paningkamutan. No? So higala paminaw. Usa ka butang kinala masabtan nato about sa Christian life is ang Christian life dili siya passive. Dili siya inactive. Kung ikaw saved na anak ka na sa Ginoo, God expects you to be active, not passive, because Christian life is a race.
hangtod buhi ta, sige tagdagan, di ta mo hunong, di ta mo lingkod, di ta mo relax, di ta matulog spiritually may galakay. The moment buhato nato na mahulog ta sa sala. Mahiktan ta sa kalibutan ug sa ato ang kaaway na maong yawa mga igsoon. So gasigi gyud ta og dagan para kang Kristo. So unsa man ni siya mga igala? Gingon ni Pablo, I press. So unsa man na? Una, press even when it is hard. Das gihapon bisag lisod. Igala paminaw mo, magkadugay ang kalibutan, magkalisod siya. Oo. Magkadaghan man ang dautan, di ba? Karon daghan kay dautan karon, di ba no? So magkadaghan, magkalala ang kalibutan mga igala, pero pwede magkanindot ang imong kinabuhi nimo basta mo das ka. So press gihapon, das padayon bisag lisod. Kay naay mga trials jud nga mo atubangon nimo karong 2026. Moingon ka may gala nga ning atubang kag mga daghan nga pagsulay karong tuiga, naa gyapon na sa 2026. Dili mawala ang mga trials, dili mawala ang mga delays, dili mawala ang mga disappointments. Amen? Pero press on lang gyapon. Padayon lang, das gyapon. So, unsay but pasabot aning pressing. Pressing means magampo ko bisag dili na ko feel nga magampo ko. Mo nay press on. Kay nabay mga panahon sa iba watay gana magampo, pero bisan mga igala watay gana magampo gyapon ta. Okay? Unsay but pasabot anang press mga igala, meaning mag-serve gyapon ko bisan gikapoy ko. Kasi kung kapoyon ta dili sa ta mag-serve, dili sa ta magpagamit sa Ginoo, dili sa ta mag-soul winning, dili ba no? Pero may gala, serve lang gyapon. Unsay but pasabutan ning press? Press means magpabilin kong faithful bisan dili convenient. Di ba mas dali mga igala mag-faithful sa Ginoo kung convenient, luag, relax ang atong kinabuhi. Kung natay kwarta, di ba no? Ingon ana, pero medyo challenging mga igala ang pag-alaga nato kung wa tay kwarta, lisod ang panahon, dili ba no? Pero mga igala, press means you will still be faithful even when it's convenient. So una sa tanan, press even when it is hard. So kung maingon ka mga igala, your life is hard, your life is difficult this year, mao lang gyapon na sa sunod tuig. Pero may gala, pwede man mo gwapo ang dagan sa imong kinabuhi, bisag lisod ang imong kinabuhi mga. Basta ikaw magpadayon lang gihapon ka sa Ginoo. Amen? Usa padayon ta sa Ginoo. Letter B, press with perseverance. So kung das ka, dapat inubanan na siya og perseverance. Ang gisulat ni Pablo, Galatians chapter 6 verse 9, be not weary in well-doing, no? Ayaw pagmaluya, ayaw paluya-luya may gala sa pagbuhat og maayo. So ayaw pag-quit, no? In January, unsa ang gisulti sa Dios sa imuha nga sugdan nimo, amen? So unsa ang gingon sa Ginoo sa imo nga sugdan nimo may gala, humano ni gyapon nimo na hangtod December. So kung ang Ginoo nagingon sa imo may gala, karong January gusto nako magbasa ka og Bible, ipadayon na siya hangtod mahuman ang tuig, amen? Gusto nako magsimba ka sugod January, hangtod mahuman ang 2026 pag faithful sa pagsimba. Ayaw hunong sa tunga-tunga. Amen? So, press with perseverance. Igala pamina, kadungong mo may gala nga naay mga tao nga maayo sila sa sugod pero tunga-tunga ning undang ning hunong. Dili ka na mga igala ang gusto sa Ginoo sa ato. Okay, balag hinay-hinay basta kanunay ta. Amen? Hinahinay lang. Wa makagina sa Ginoo kusog kadagan. Wa makagina sa Ginoo. Dapat nga maunhan nimo nang uban diha. Dili man ni mga igala paunhanay. Ang kaniadto ang Christian life mga igala, palahutay man ni. Kung kinsa ang makaabot sa finish line, mauto mga igala ang rewardan sa Ginoo. So ayaw pagdali-dali, hinay-hinay, basta kanunay. Ang importante, consistent ka sa imuhang paglakaw sa Ginoo. Amen? So do not quit in January what God told you to start. And then letter C, press toward God's calling.
Higala, wala lang ta giluwas. Kinal masabta nato ni nga wala lang ta giluwas sa Ginoo para nga maglingkod. Pero giluwas ta sa Ginoo may gala aron mga lagad ta sa iya. Amen. So everyone here has a calling, no? Ang uban nato may gala gitawagan sa Ginoo sa full time, ang uban nato may gala gitawagan ta sa Ginoo sa lahi nga area sa atong kinabuhi. You may not be in full-time service may gala, but God has a calling from you. So kung unsa man ang may gala, diha ka magpagamit sa Ginoo. Amen. Yes, kung unsa ang gihatag nga blessing sa Ginoo sa imuha, kanang imuhang mga panalangin bigala, ang uban ana i-invest, kuan mo, ipagamit nimo para sa buluhaton sa Dios. Amen. So, mao na ang gwapo mga higala basta ingon ana atong buhaton because everyone here has a calling, everyone here has a purpose. Kanang naa ka diri gibutang sa Ginoo simbahan, naa kay katuyuan. Wala lang ka may gala giluwas sa Ginoo para lang may gala igo lang ka magsimba. No, giluwas ka sa Ginoo may gala kay gusto jud ka niya gamiton, naa say katuyuan sa imong kinabuhi. Mao na may gala kung ikaw nga magpagamit sa Ginoo, mas damor ka nga panalanginan niya. Mas damor ka niya nga tagaan og mga resources kung magpagamit ka sa Ginoo. Amen? So everyone here has a calling, a purpose, and a role in God's kingdom. So karon nga tuig ba no, I challenge you may gala nga unsa man mo press forward ta. Kitang tanan og dili ta mo give up. Kutob nga buhi ta mga higala, dili ta mo give up. Dili ta mo hunong sa pagsimba sa pag-alagad nato sa Ginoo. Amen? And then number 4 ug ang katapusan. Number 4 ug ang katapusan, pursue the prize. Pursue the prize. Dili ba ang gingon ni Pablo no, gisulat niya mga higala dito sa Philippians chapter 3 verse 13 and 14, for the prize, di ba no? For the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So na ay prize. Higala, ang goal nato diri is dili kwarta. Ang goal nato may higala dili fame. Ang goal nato si Kristo. Amen. For the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So the goal sa atong kinabuhi is to please our Master. So una sa tanan mga higala is sa sunod tuig bitaw ba no? Magkinabuhi ta with eternity in our mind. Live with eternity in our mind. You know what we do this year echoes in eternity. How we serve, how we give, how we witness, kana may galabano, maabot na siya, mu-echo na siya sa eternity mga gala. So always nga diri sa atong hunahuna may galabano, no? Live with eternity in your mind. Always may gala nga kanang i-consider nimo sa imong sarili nga basin mao na ni ang last nako nga adlaw diri sa kalibutan. So I must do my best. Amen. Dapat buhaton nako ang dapat nga ako ang i-priority ang mga pinaka-importante sa ako ang kinabuhi. Amen? And then ikaduha, live to please God, not people. Live to please God, not the people. One day, nga naman may gala, kay usa ka adlaw, gikan karon mutindog tang tanan diha sa Dios. Amen? Mutindog tang tanan diha sa Dios may gala. So, importante na samtang kita gasimba ta pangalagad ta sa Ginoo may gala no, ang atong palipayon kanunay ang Ginoo. Amen. And then ikatulo may gala is ang katapusan, live fully committed. Live fully committed. Kay balo ba mo, half-hearted Christianity produces powerless believers. So kung kita mga higala half-hearted ang atong kinabuhi nato para sa Ginoo, then dili kayo ta kanang matawag nga powerful nga mga believers mga igsoon. Importante nga sa atong kinabuhi wholehearted gyud ang atoang pag-alagad ug ang pagsunod nato para kang Kristo. Because importante may gala, ihatag yun nato ato ang best para sa Dios because He deserves our best. No? Dili ang atong mga leftovers may gala. So you know what, kung buhaton nimo na sunod tuig nga kung na kay buhaton ihatag nimo imong best para sa Ginoo, ang best food ang madawat nimo nga reward gikan sa Ginoo. Yes. So I challenge you mga higala, nga unsa man pastor,
nga ikaw magkinabuhi ka. Live for what truly matters. Okay, pag kinabuhi para lang sa kanang tinuod nga magmatter sa kinabuhi. Kung sa man na siya, pastor, kanang magkinabuhi ka para sa himaya sa Diyos. Whatever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen? Sag-un sa imong buhaton, do all to the glory of God. Maunay pinaka-importante kay giingon ana ta pag-design sa Ginoo, gibuhat ta sa Dios para sa iyang himaya. Amen? So in conclusion, mga higala karong hapon, no, as we enter the new year, I challenge every one of you here to commit these 4 new year spiritual commitments. Unsa man na siya? Una, release your past. Ikaduha, prioritize God. Ikatulo, press forward in faith. And then ikaupat, pursue God's calling. Kaning inyo nadunggan karon dili lang ni sermon may gala, pero kani siya is a call to action. Na sa atong kinabuhi, as we hear God's message, gitawagan ta sa Ginoo nga buhaton nato ni, and we will receive what's best in our life. Amen? So, mag-pray ta karong hapon mga igsoon, no? Mag-ampo ta sa Ginoo, Lord, as I enter this new year, akong isurrender sa imo ang akong mga past, ang akong mga plano, ang akong mga priority diha sa imo, Lord. I accept your challenge. Ingnon nimong Ginoo, I accept your challenge. I choose growth over comfort. I choose obedience over excuses, and I will choose faith over fear. Amen? Dako ato mga ulo, ipiyon nato itong mga mata, mag-ampo ta ninyo mga igsoon. Father in heaven, salamat kaayo sa mga pulong nimo karong hapon. Thank you sa mga challenges and encouragement nga imuhang gihatag, Lord. And I pray nga kini Ginoo nga mga challenge, Lord, dawaton sa imong mga kaanakan diri. And I pray, Lord God, nga ilaha kining sundon. And Lord, samtang sundon namo kini, give us, Lord, the grace to perform this and the power to do all these things nga imuhang desire para sa amo. And Lord God, nagaampo kami na samtang amo ang atubangon ang bag-ong tuig, Lord, tagahay kami sa imuhang kadaugan o sa mga kalampusan nimo, Lord. As we commit our life to you in walking with you and following your will, Lord, i-bless ang imong mga anak diri o kiniamahan akong ginaampo. I-bless, Lord, ang invitation o kami Ginoo nga moduol sa imuhang throne of grace karon, Lord God. Lord, tagay kami sa imuhang grasya, Lord. Na Lord, mapahimuot ka namo sa tibuok tuig, Ginoo, sa bag-ong tuig. And Lord, kining tanan among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Panindog tang tanan mga higala. Ug karon no sa ato ang invitation, muduol ta sa Ginoo, muanhi ta sa altar, and then atong ingnon ang Ginoo. Lord, thank you sa imuhang kaayo sa akong kinabuhi. Lord, akong isurrender ang akong tibuok kinabuhi sa imo. Ang akong past, ang akong mga plano, ug ang akong mga priorities. Lord, dawaton nako ang imong gi-challenge sa ako. I choose growth. I will choose growth over comfort. I will choose obedience over excuses. And I will choose faith over fear. In Jesus' name. Higala, i-pray na karon nga hapon ug pangayog tabang sa Ginoo because nanapoy bagong adventure nga ato ang atubangon or agian nato sa atong kinabuhi sa sunod tuig. Daghantag mga adventure no nga naagian natubang karon nga tuig, and inana ka exciting ang ato ang Christian life because every adventure nga ato ang maagian nato, makita nato ang gahom sa Ginoo, iyahang presensya, makita nato ang iyang power sa pag-sustain sa ato mga higala. And I believe mao gihapon ang buhaton sa Ginoo sa 2026. Busa karon mga higala, karong hapon ba no, sundo nato unsa ang gi-commit ni Pablo sa iyahang kinabuhi pod sa diha nga siya mga higala naa pa diri sa yuta. So let's step forward with God and mag-ampo ta sa Ginoo, mga itagtabang sa iya. If you want to come and pray, pwede ka mag-anhi karon diri sa altar o pwede ka makigistorya sa imong langit ng Amahan.